will be fed. I pray for the Holy Spirit to minister in Jesus' name. Everybody say, Amen. Philippians chapter 2. Verse 1. Okay. Yun, thank you, Lord. Verse 1 at chapter 2. Okay. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. May kasiglahan ba ang buhay kay Kristo? Yes! Masigla tayo kapag tayo naging Kristo. Bakit? Mabuti siya. Makapangyarihan siya. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Nararamdaman niyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Mayroong pakikisa sa Espiritu Santo. Sumasa atin ba ang Espiritu Santo? At mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Meron ba tayong malasakit sa isa't isa? Verse 2. Lubusin na ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Anong gusto ni Lord sa atin? Lubusin natin ang kanyang kagalakan. Magkaisa tayo na. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Sabi nyo nga, iisang kaisipan. Mabublot kayo ng iisang pag-ibig. So, dapat magkaisa tayo sa pag-ibig ni Kristo at magkaisa kayo sa puso't diwa. In-encourage tayo ng Panginoon na magkaisa. Bakit kaya? Kasi ang sabi ng Psalm 133, kapag meron tayong pagkakaisa para sa Diyos, sa puso't isip, magkaisa tayo na itaas ang Panginoon sa buhay natin. Magkaisa tayo sa lahat ng bagay na para sa Diyos. Ano sabi dito? God will command blessing in our life. Kahit sa isang pamilya, masaya ka ba Dan? Masaya ka ba? Lakasan mo naman. Kinarinig mo yun? Ano sinabi ko sa'yo kanina? Lakasan mo. Nagtanong ako sa'yo kung payag ka, halikan kita. Yun po yung kagalakan eh. Kapag sila'y magkaisa, ay kakaiba yan din. Kakaiba yung nararamdaman natin. Amen? Okay. So, tingnan natin. Kapag may magkakaisa sa church, sa harap ni Lord, masaya si Lord. Kapag sa pamilya may pagkakaisa, iba yung saya. Okay? Sabihin tayo sa probinsya, kahit daw, gulay lang kinakain natin, masaya naman tayo daw nagkakaisa sa isang pamilya. Pero kahit daw puro lechon, pero magbabatuhan daw kayo ng buto ng lechon, wala rin. Hello? May kasabihan din sa amin, kahit magdildil lang tayo ng asin, basta tayo yung masaya. At minsan kami ni Mrs. Ang sabi ko sa kanya, kahit simple lang ang buhay natin, basta masaya tayo. Kesa milyon-milyon ang hawak natin. Dati humawak din kami ng milyon eh. Oo. Nawala nga lang, check. Lumipad. Lumipad. Okay? Okay, this is the point. Tingnan nyo ha. Aba, mainit yung ulo namin dalawa kasi laging pagod. Puyat. Lakad kami ng lakad. Mainit. Sabi ko, teka muna. Kaya sinasabi ko sa aking mga anak ay lagi ganito. Cool. Enjoy natin. Papunta kami Makati, medyo nagtatalo-talo kami dahil yung oras, mga oras, gawin na kami. Sabi ni Jemer, shh, I want peace. Sabi ko na rin, I want peace. Peace na rin nasa likod. Di peace kami lahat. Hello? Masarap kaya kapag may kapayapaan. Amin po ba yun? Ang pinakamahalaga dyan, kapayapaan. Ang kasabihan nga, hindi mo kaya bayaran ang kagalakan na nadarama. Amen. O, punta na tayo dito. Tingnan nyo. Verse 3.
Ito po yung kaisipan na nais ni Lord mapasa atin. Yung kaisipan na binigay ni Job. Sino gusto magkaroon ng kaisipan na meron si Job? Yung kaisipan na buong tiwala sa Panginoon. Ano sabi ni Job? Hindi na ako nagtitiwala sa anumang kayamanan dito sa mundo, sabi ni Job. Dahil napatunayan ko, lahat ng kayamanan ay pwede lumipat sa isang saglit. Nawala lahat-lahat. Sunod-sunod yun, nawala lahat. Kaya ang sabi ni Job, Lord, ikaw na ang tanging pag-asa. Lord, ikaw na ang ating papakinggan. At ikaw na ang ating yayakapin. Dahil ang lahat ng bagay ay sa iyo nagmumula. Amen? Ito yung unang kaisipan. Verse 3. Handa na po ba kayo? Nandyan ba, Bax? Yes, sir. Pwede ba sabay-sabay basahin natin verse 3? 1, 2, 3. Oh. Sige. Unawain ko na kayo. Masyado kayo sabay-sabay. Okay. Ganun pa man. Sige, basahin natin. Ang sabi diyan? Huwag kayong gumawa. Isa-isa nga na. Nanamin natin ha. Ng anumang bagay dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Ulitin ko. Tuloy kayo sa akin. Huwag daw tayong gumawa. Ito yung unang instruction. Ito yung mind ni Christ na ibinibigay sa tao. Huwag daw tayong gagawa ng anumang bagay sa paghahangad na tayo'y maging tanyag. That time, si Job, masyado na siyang tanyag. Na ang tingin niya sa kanyang sarili, okay na, sikat ako. Kasi yan sabi, kakaiba si Job. Instruction ng Panginoon, ibulong mo nga sa katabi mo. Sasabihin mo sa kanya, huwag kang gumawa ng anumang bagay dahil sa paghahangad na ikaw ay maging tanyag. Once na inisip mo gagawin ko ito para ako'y maging sikat at mapansin. Ayaw ni Lord na tayo'y maging tanyag. Ang gusto ni Lord, siya'y maging tanyag sa pamamagitan natin. Nakikinig po ba ang lahat? Nakikinig po ba ang lahat? Ito yung isang kasalanan ni Job. Nakasentro ang kanyang isip sa kanyang sarili, bagamat sumasamba sa Diyos. Hindi naman siya gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya lamang, tanyag siya. Tinurek ng Panginoon. So dito, huwag daw tayo gagawa ng anumang bagay, okay, ng paghahangad na tayo maging tanyag. Pwede ba natin sabihin aray? Ano ba ang kasunod? Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Di ba minsan nasasaktan tayo kapag parang minamata tayo? Sino po nasasaktan? Pero ang linaw ang salita ng Diyos. Okay lang na angat sila. Tignan mo pa nga daw, yan ang sabi dito. Sa halip tanda ng pagpapakumbaba, tignan mo sila na mas mataas sila kaysa sa iyo. Ito yung kaisipan na galing kay Kristo. Madalas tayo maririnig na babasa dito. Kapag itinataas mo ang iyong sarili, ano sabi ni Lord? Ibabagsak ka niya. Kapag magyabang ka, ang kalaban mo dahil ang Diyos, ibababa ka ng Diyos. Kaya anong sabi ni Pablo dito? Ang kaisipan nyo, ano man ang inyong gawin? Gawin nyo, sabi niya. Na, huwag kayong maghangad ng anumang bagay na gagawin nyo na gusto nyo itaas sa inyong sarili. Tanda ng pagpapakumbaba, sabi dito. Isipin mo,
na mas mataas ang iyong kapwa kaysa sa iyong sarili. Kaya pala babagsak at babagsak ang buhay ko kapag ako pala ay may kayabangan. Sino hindi mayabang dito? Kahit ako hindi. Kung meron tayong dapat itaas, ay ang Diyos. Ito yung kaisipan na nais ni Lord na maghari sa puso natin. Kaya minsan mayroong pag-aaway kapag ayaw magpatalo ang isa. Sabi na lang natin sa loob ng bahay. Kaya ang tawag namin sa aming bahay, bahay ng mga hukom. Lahat kami judge. Walang attorney. Walang huwes. Lahat kami judge. Sino yung minsan ganyan sa loob ng bahay? Magtatalo na. Bakit yung dito lang? Kasi ano. Alam, mahaba na. Magdamag na yan na pag-usapan. Kunwari, timpla na lang ng asin sa pagkain. Ba't maalat? Kasi sumagot yung isa. Mura asin eh. Ito, gusto mo, ikaw na lang makakain. Ba't ganito? Talo na yan. Sasabihin mo na lang susunod, pwede ba, buhasan natin konti kasi. Hanggat maaari, tapusin na kaagad yung usapan. Kasi kapag humaba, mapapansin nyo, pahabaan ng pataasan ng pataas. Ang tono ng volume na lahat. At makita nyo, sabog na. Sabihin sa katabi nyo, bahay din ba ng mga hukom ang bahay nyo? Ha? Pansinin nyo lang, walang mangyari kapag lahat ay tama. Matuto naman tayo tumanggap ng mali. Hello? At ang sarap kaya, amin po ba? Kapag lahat nagsosorry, nakangiti lahat yan. Pero kapag walang marunong mag-sorry, patay na. Kaya ang galing yung mind ni Christ. Ang galing ni Lord, ano? Alam niyo, kapag lahat na lang nagpapasensyahan ng kapitbahay, walang mag-aaway ng kapitbahay. Kapag lahat na lang ng pamilya marunong magpapasensyahan, walang gulo. Hello? Pero sabi ko sa inyo, kapag lahat tigre, kung wala, lalabas lahat mga pangin, magkakaubusan. Hello? Amen po ba? So, ang galing ni Lord. Having the mind of Christ. Ito yung mind of Christ. Huwag daw tayo mag-isip na anong bagay para tayo maging sikat. Yun yung tanyag eh. Bagkus. Ano sabi niya? Tanda ng pagpapakumbaba. Kasi, bilang anak ng Diyos, ang ating tatak ay mapagpakumbaba. Hello? At bilang tanda ng pagpapakumbaba, anong sabi dito? Anong karugtong? Tanda ng pagpapakumbaba? Isipin mo na mas magaling siya sa'yo. Tingnan mo po natin yung pangalawa, verse 4. Pag malasakitan ninyo ang ano yan? Ano siya yan? Kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ano yung pangalawa daw? Pag malasakitan natin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang iyong sarili. Hindi mo naman dinalimutan ang iyong sarili eh. Automatic yan eh. Ang iniiwas ng Panginoon, yung salitang pagiging sarili. Kahit sabihin natin sa loob ng pamilya, o sige, mas marami nanay dito. Kapag yung nanay maging makasarili,
Bakit ka ba magdedede sa akin? Masisira kaya kaseksihan ko. Sasabihin ng anak ko, Tete na ako. Hindi nga. Ganda-ganda ko, tapos papadede ako sa'yo. Patayin na. Ano kaya? Bahala kayo sa buhay niyo dyan, basta ako tulong. Ulitin ko, nanay. Kapag naging makasarili ang nanay, hindi ako magigising. Bahala kayo, magluto kayo sa gusto nyo. Patayin na. Kaya lang, pwede ba natin palakpakan ng ating mga nanay? Bakit? Pambihira, grabe kababait ng mga nanay. Ken, sabihin naman natin, yes! Okay, dalawa na, nag-email na si Alan. Ang babait ng ating mga nanay! Tama? Ito ang ganda ng ngiti ni Bing. Kasi grabe ang mga nanay, binibigay ang lahat. Ano, Ate Merce? Sabi mo, Ate Merce, tama, Pastor, tama, binibigay namin lahat. Pambira, iniisip na lang nila para sa anak nila. Para sa anak nila. Tama? And of course, ganun din naman ang mga tatay. Di ba? Kaya lang inuna ko mga nanay, kasi alam mo mga nanay, lagi ang tama. Oh, lagi yan may tama. Lagi yan tama. Ang mga tatay, madalas yan, walang panama. Tingnan mo ang sasaya nila, di ba? Kaya lang meron sa bahay ng isang kasabihan ganito. Kapag yung anak namin magaling, manati business. Palakpak naman, palakpak naman. Kaya lang hindi na alam. May kasunod yun. Kapag pinakamagaling. Ano, mayroon yan ano. Kapag magaling sa tatay yun. Eh kaso, bihira ang pinakamagaling. Hindi sa nanay lahat. So ito yung number 2. Ano number 2? Pagsikapan ang kapakanan ng iba. Pastor, hindi ko masyado maintindihan. Ito na yung kasunod. Tingnan natin yung ginawa ni Christ. Sa verse 6. Kahit siya'y likas. Ito yung illustration. Ano pa kabagit dyan? Pwede ba natin basahin? Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kabantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang, ano yan? Hinubad ang pagiging kabantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. At nang si Kristo'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Tingnan niyo, kaisipan na illustration na ibinigay ni Christ. Siya ay Diyos. Iniwan niya ang kanyang trono sa langit. Nagkatawang tao siya. Ipinagbuntis siya sa pamamagitan ng Holy Spirit sa sinapupunan ni Mary. Para lang maging alipin, lingkod. Naglingkod sa mga tao. Pinagaling ang mga tao, nangaral ng prinsipyo ng tamang pamumuhay, nabuhay siya dito. Nangaral, nagpagaling, tinuruan niya ang kanyang mga alagad para ipagpatuloy ang kanyang pangangaral. At grabe, tinubos niya ang tao. Namatay siya doon sa cross para tubusin ang kasalanan ng tao. Hindi niya pinagpilitan dahil sa pagmamahal. Handa siya magpakumbaga. Amen ba yun? Anong ginawa mo, Ken, sa matagal na panahon? Nagpakahirap ka sa kalsada, di ba?
Yung salita bangkid na nagpakalbo tayo sa kalsada. Tumawa ka naman. Nakalbo tayo doon sa maagang maaga, nandun tayo sa kalsada para mabuhay ang ating pamilya. Ang mga tatay hindi yan nagsasalita kapag may sakit. Basta trabaho lamang ang trabaho. Kasi nga, hindi niya iniinda. Again, lalo ang mga nanay. Oh, hindi naman ang mga nanay. Si Pastor, ang lakas ng mga nanay kay Pastor. Ang mga nanay na yan, binibigay din lahat na may kasamang gumagawa din yan, pero matindi rin yan, mangarang. Kahit tulog ka na, walang nangarang tulog sila. Nananaginip pa nga yata yun. Pero ang lahat naman din naman kasi, alam mo tinignan ko? Ay grabe dami ng trabaho ng nanay. Sabi ko lang. Tayo magtatrabaho tayo gano'n, pero kapag tingnan mo yung trabaho ng nanay, maraming ginagawa. O maraming ginagawa. Kasi pagkalamera, ginagawa lahat. Pagkalaman yung puwit ng anak niya, pagkalaman yung ngipin ng anak niya, pagkalaman lahat. Lahat ng problema talaga, kuskusin na lahat yan. Pati nga po sa pinag, kailaman na, di ba? May bagong panyo, ayos to ah. Uy, iba yung ano lang. Bakit mabuhay yata itong damit ng asawa ko? Lahat sa pagkialaman, di ba? Kapag may cellphone number na bago dun sa wallet, kanino kaya to? Kwento lang naman ito. Hindi naman ginagawa ng asawa ko yan. Pero narinig ko ito sa mga TikTok. Amen? Nakakatulong minsan ang TikTok, di ba? Ngayon ganito ang point. Si Kristo, hindi niya ipinili. Ang mahalaga sa Kanya, yung pakinabang na nakakarami. Kasi mahal niya tayo. Gusto niya tayo mabalik sa isang relasyon, matamis na relasyon sa Diyos. At gusto niya, yung talaga kaaway natin si Satan ay ating talagang gagawing kaaway. Kasi walang ibang ginawa si Satan, kundi talaga ilugmok tayo. Nakakaintindihan mo ba tayo? Nakakaintindihan mo ba tayo? Ito yung kaisipan ni Kristo. Ano yung unang-unang kaisipan ni Kristo? Ano man ang iyong gagawin, huwag mong gawin yan para ikaw maging sikat. Gawin mo yan na merong pagpapakumbaba. Tama? Gawin mo yan na may pagmamalasakit sa iba. At ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Balikan ko. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyo maging tunay, maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyo. Okay lang na hindi ako makilala. Okay lang na ito lang ako. Basta ang mahalaga, ako ay magpapakumbaba. Ang sarap ng kalugtong nito mamaya. Sabihin nyo nga, may reward nito. Pangalawa, pagmalasikitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Diyos, pero nagpakumbaba para lang sa pakinabang mo at pakinabang ko. Hindi na inuna ang kanyang sarili. Doon po sa kantin ni Jaywin at ni Ivax dyan, kapag ako'y naroon, walang ibang akong ginawa kundi magwalis sa loob ng kantin. Kung tingnan mo, pastor nagwawalis. Kasi gusto ko malinis para walang masabi ang mga magulang sa kanilang mga anak. Amin po ba yun? At sinasabi ko sa kanila na naroon, kalinisan, yung produkto natin ay kailangan quality. At ang pangatlo, kailangan makisama kayo sa mga tao. Nariyan tayo para maglingkod. Yung gutom, makakakain sila na may kasamang ngiti, hindi natin sila dinadabugan.
mag-service tayo sa kanila. Nagutom sila, ibigay din naman nila yung responsibility nila. Amin po kayo. Ang sabi nung ma'am, Sir, ang sipag niyo Parang wala akong naririnig kasi paulit-ulit na lang. Ang akin kasi, ang mahalaga, ang ginawa ni Jamie nitong last Friday, sinonrocks niya lahat. At sila ni Ivax, lagi nila pinupunasan, nakuha daw nila ito kay Sir Alan. Nakatulong pa sa kanila. Kasi si Sir Alan daw, gusto niya, wala daw mantika. Ganun ba yun, Mike? Wala daw mantika yung dapat hawakan. Kailangan hindi madulas. Kailangan malinis. Ilang buwan ba si Jamie sa inyo, Jen? Oh, salamat sa training niya. Malinis. Pati yung punas, kailangan laging malinis yung araw-araw. Malinis yung tato, yung mga pamunas. Okay lang na tayo maglingkod, kahit anong sabihin ng iba, basta mahalaga. Yung mind of Christ, tayo nagpakumbag. At hindi tayo gagawa ng anong bagay para tayo magiging sikat. Ayaw ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord, siyang masamba. Palakpakan natin si Lord. At yung second part ng illustration, yun yung part natin. Ito na yung may part naman ng God. Di ba nagpakumbaba ka na? Ano kasunod kapag ikaw nasa mababa? Lakasan nyo. Kung ikaw nasa mababa, wala kayo ibang gawin kundi itataas. Okay, tingnan natin. Sa verse 9. Nagawa mo na yung pagpakumbaba, yung mind of Christ. Kapag ginawa mo itong mind of Christ, meron din gagawin si Christ sa'yo. Ito na. At dahil dito, sabay-sabay. Anong ginawa? Nang dahil dito, itinaas, lubusan, itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. So, inisip lang muna ni Christ yung para sa iba. Kapag inisip mo yung para sa iba, ang Diyos naman nag-iisip para sa iyo. Amen. Sabi sa katabi mo, isipin mo yung para sa akin. Sige, sabihin mo. Isipin mo yung para sa akin. At yung Diyos ko, iniisip niya rin naman ang para sa iyo. Sabi sa katabi mo, kapag ikaw, sabi mo sa kanya, limitado yung bibigay mo sa akin. Pero kapag ang Diyos, grabe. Sabi mo nga, ngitian mo. Huwag mo maisnabin. Kasi kaya tayo nabubuhay pala para sa kapwa. Kaya pala sabi ni Lord, love your neighbor as you love your... Ito pa nga matindi kay Lord. Love your enemies. Pray for them as you love yourself. Ay, sabihin nyo nga, grabe si Lord. Alam niyo ba si Lord na unlimited sa pagmamahal? Dito sa mundo, mahalin mo yung nagmamahal sa'yo. Pero kay Lord, papira. Pati yung mga kaaway. Di wala ka na kaaway. Kasi sabi ni Lord dito, kapag yung kaaway mo daw, iniisip mo yung para sa ikabubuti rin niya, para ka daw naglalagay ng baga. Parang pinapatay mo raw yung lason sa kanyang isip. Amen? At isang araw, lalapit na lang sa'yo. Sister, sorry ha. Brad, sorry ha. Lalapit na lang sa atin. Isipin mo, kaaway. Ilan yung kaaway niyo? Ang grabe ni Lord. Pero may gagawin. Kapag tayo nagpakumbaba daw, pinagmalasagitan natin. Wow! Sino mag-iisip para sa atin? Ano gagawin ni Lord? Itataas ang ating buhay. Itataas ang ating buhay. At last, verse 12. Basahin po natin.
tayo mananalangin. Okay. Okay. Alright. Verse 12. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo na sa inyo. Ito na. Pag sumikapan ninyo, maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Habang naririto tayo, nagiging ganap ang ating kaligtasan kapag ipagpatuloy natin ang kaisipan na ibinigay ng Diyos sa atin. Anong klase kaisipan? Yung tayo ay gagawin natin lahat ng bagay para hindi maging sikat. Ayaw ni Lord na gagawin isang bagay para ikaw ay sikat. Bagkus, ipakita natin sa pagpapakumbaba na ituring natin mas magaling yung iba kaysa atin. At ano yung pangalawa? Pagsumikatan natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Kapag kaganon, anong sabi dito? Itataas ka. Kapag sinabing itataas, ang Diyos na ang bahala. At kapag ang Diyos ang kumilos sa'yo, walang makakapigil. Walang makakapigil. Maniwala ka. Kahit anong gagawin ng tao, walang makakapigil. At ano pa kasunod? Magiging lubos ang kaligtasan natin. Kapag wala na yung pansarili, kundi yung atin is para sa Diyos at para sa kapwa. Pero sino nag-iisip para sa atin? Ang Diyos na. Ano gagawin ng Diyos? Iaangat at iaangat ang buhay. Kapag ginawa mo ito, kapakanan ng Diyos, kapakanan ng iba, si Lord ang bahala na sa iyo. Kahit hindi mo nga hinihingi. Naisip ko lang kagabi, uy, wala akong suot kahapon. Wala akong suot na relo. May handa pala si Lord doon. Hindi sa wala akong relo. Sabi mo nga lang, maraming relo si Pastor. Ako yung tao na mahilig sa relo. Lima yata yung relo ko eh. Pero dadagdagan pa ulit. Hindi mo murahin. Parang abot yata na. Parang natutukso kayong gusto marinig yung presyo. Huwag na lang. Pero alam ni Alan yan. Fosin. Fosin. Pati yung... Magkano? 6,000? $9,000? Yeah. Hindi. This is almost 500. 500 na? Yeah, dollars. Anyway, pag-usapan na naman natin yun. But the point is this. Si Lord kasi nagtataas. Gets ko ba natin? Ganun mabuti si Lord. Amin ko ba? So, ang sarap yung mind kapag lakaran natin. Si Lord na ang bahala sa'yo. Sabi nga sa katabi mo, itataas ka ni Lord. Kamay ni Lord ang bahala. At ang sarap nito, yung kapayapaan higit sa lahat na galit niya. At ano kasunod? Sige, sa verse tayo. Tatapusin natin. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo. Sino ang kikilos sa atin? Upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Wow, kapag yung kaisipan ni Kristo nasa atin, si Lord ang kikilos sa atin, bibigyan tayo ng lakas, bibigyan tayo ng inspirasyon para gawin ang kanyang, ang inyong naisin upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Woo! Amen! Bibigyan tayo ng lakas, puspusin tayo ng Espiritu ng Panginoon para magawa ang kanyang kalooban. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang, lakasan nyo, pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Ano mangyari sa atin? Ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong
Takasan nyo. Ilaw sa kanila. Tulad ng bituin nagniningning sa kalangitan. Wow! Kapag ito'y gawin natin yung mind of Christ, yung ilaw natin, magniningning, sobra silang matutuwa sa atin. Sobra tayo nagiging pagpapala sa kanila. Ang lahat ng bagay, sobrang blessing tayo sa sanlibutan ito. Bakit? Bakit tayo maging blessing sa sanlibutan ito? Kasi pagpapalain tayo ng Diyos. Itataas tayo ng Diyos. Nakikinig po ba lahat? Tayo po tayo. Hallelujah. Lumapit tayo sa presensya ni Lord. Lapit tayo sa presensya ni Lord. Pumikit tayo at tayo manalangin. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. At ito sasabihin ko sa iyo. Ang nais ni Lord sa iyo, itataas ka. Ang nais ni Lord sa iyo, itataas ang buhay mo. Ang nais ni Lord, magiging kakaiba ang buhay mo. Kaya yakapin mo ang kaisipan na nais ng Diyos sa iyo. Huwag kang tumingin sa iyong sarili. Huwag mong itataas ang iyong sarili. Sikapin mo na ang Diyos ang makita, maitaas sa iyong sarili. Ilagay mo yung kaisipan. Hindi bali, hindi ka makilala. Hindi bali, hindi ka sikat. Dahil kapag gawin natin ang pagyayabang, wala tayong patutunguhan kundi ibabagsak at ibabagsak. Dahil yan ang sabi, ang prinsipyo ng Panginoon. Kapag itataas natin ang ating sarili, babagsak tayo ng babagsak. Ngunit kapag pagsikapan natin na maitaas ang Panginoon, magpakumbaba tayo at magmalasakit sa kapwa. Yakapin natin ang kanyang kalooban. Ito ang gagawin ng Panginoon. Itataas kanya. Kaya hanggang sa kamatayan, magpakumbaba tayo. Hayaan natin mamatay tayo sa anumang uri ng kayabangan, sa uri ng pagmamataas. Patayin natin lahat ang nararamdaman natin, nakikita natin masama sa harap ng Panginoon. At hayaan natin maitaas ang Diyos sa buhay natin. Ito ang susi ng pagtaas, ng pagkilos, ng makapangyarihang pagpapala ng ating Panginoon. At magugulat ka, may gagawin ang Diyos na kakaiba sa iyo, sa pamilya mo, at sa buong buhay mo. Tayo manalangin. Panginoon, nakapatong ang aming kamay sa aming dibdib. Nagsasabi, tulungan niyo po kami. Magpapakumbaba po kami sa inyo ngayon. Patuloy kami. Pakayakapin ang kaisipan na galing sa iyo, na maging laman ng aking isip. Ang pagmalasakitan namin, ang iyong kalooban. Pagmalasakitan namin, sundin ang iyong mga salita. Itataas namin, pararangalan namin, uunahin namin, pakamamahalin namin ang kalooban mo. Hindi kami mapapahama, bagkus itataas mo kami. Huwag ka mag-alala sa nakaraan. Huwag ka mag-alala sa nakaraan. Kung meron man tayong pagmamataas nito nakaraan, kung meron man tayong pagtutol, kung meron man tayong pagrereklamo nitong mga nakaraan, kalimutan na natin yan, sapagkat ang Diyos inayakap tayo. Kung meron kang pagkukulang nitong nakaraan, na wala kang pinapalampas na salita o kilos ng mga tao na masama sa iyo, ngayon, baguhin na natin. Hindi bali, apihin tayo ng tao. Basta naman, meron tayong kakampi na Diyos
walang ibang magagawa ang Diyos kundi itataas ang mga inaapi. Di bali magpakaapi tayo, katulad ng ginawa ni Kristo. Si Kristo ay nagiging alipin sa kapakanan natin. Magpakalipin din tayo sa paglilingkod sa Diyos. Magpakalipin tayo sa paglilingkod sa kalooban ng Diyos. At may gagawin ng Diyos. Walang magagawa ang Diyos kundi itataas ka dahil lumalakad ka sa kaisipan na galing sa Kanya. Lord, buksan mo durangaw ng langit. Pakaingatan mo yung mga anak na narinito. Pag malasakitan namin, yakapin ang iyong kalooban, ang iyong salita. Sa iyo po lahat ng kapurihan, karangalan. Thank you, God, for opening the windows of heaven. Pour out your power. Pour out your blessing. Pour out, O God, your power sa buhay ng bawat isa. Yamang ngayong umaga, nagpapasya po kami na magpapakumbaba lamang sa iyo. Sa iyong kapurihan, sa iyong kalwalatian, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na,